Mga kaibigan, makalipas ang 2 buwan, hindi pa rin nagagawa ng tamang solusyon ng Manyalak Avenue. Kung tutusin, nagkaroon pa nga ng pagtatalo kung anong syudad nga ba nakasasakop sa lugar na ito. Sa location map po kasi, malapit sa dibisyon ng Parañaque City at Taguig City ang Manyalak Avenue. Pero batay po sa pananaliksik, isa sa mga 20 barangay ng Taguig City ang proper Tanyag. Pero sa dulo ng Tanyag, doon naman matatagpuan ang Manyalak Road kaya sinasabing sakop nga ito ng Parañaque City. Kaya naman pananagutan ito ng naturang syudad. Kanina ho, nakita natin sa video na temporary solution o suction lang sa drainage ang inilapat ng lokal na pamahalaan ng Parañaque. Pero nawawalang saysay ito dahil mga kaibigan, patuloy na pag-ulan ang mga nagganap nito nagdang araw. Kaya naman, kung hindi talaga maalis ang bara at matutukoy ang pinagmumulan ng problema, wala hong mangyayari sa daing ng ating mga kababayan dyan. At gaya na nga na nasa report natin kanina, may ilang residente sa lugar ang nagsabing hindi naman city engineer ang nagtatambak ng graba sa lugar, kundi ang contractor ng ginagawang Walter Mart sa tabi ng Manyalak Avenue dyan sa kabaan ng East Service Road. Nasa plano na rin daw ng Walter Mart ang pagkapagawa ng drainage system sa lugar. Gano'n nga ba ito nakatotoo? May karapatan nga ba na sabing contractor na magtambak ng graba sa kalsada sa Manyalak Avenue at ipagawa ang drainage system sa lugar? Alamin natin ang posisyon ng Engineering Office ng Parañaque City sa bagay nito mula naman kay Engineer Arman Arsenio ng Maintenance Division ng City Engineering ng Parañaque. Ang ginawa, pinuntahan po yan ng MMDA, joint inspection po ng MMDA at Public Works. At saka nung kami ang magpunta mismo, nakita ko nga na mayroon ding ongoing dyan na construction ng Walter Mart. Inaano lang namin ngayon kung ano ang resulta ng inspection report ng Public Works at saka ng MMDA para kung sakali at sila nga ang may kasalanan, patitigil muna namin pansamantala ang kanilang operation. Pupuntahan po namin yan at namin sa kanila na itigil muna nila pansamantala ang kanilang operation, ang construction nila, hanggat hindi nila nare-resolba ang problema ng pagbaha dyan, yung kanilang nagawang pagkakamali sa drainage namin. Para po sa mga motorista at sa mga residente dyan, malapit sa Walter Mart, antabayanan nyo po ang aksyon namin. Maraming salamat sa Net 25 Responde sa kanilang pagtulong sa aming sa mga nakikita nilang kamalian na gagawaan ng mga taong pares ng mga nagkakamali sa batas ng bayan namin. At least malaking tulong sila para sa amin. Ayon din po kay Engineer Arsenio, walang karapatan ang Walter Mart na magtambak ng graba sa lugar kahit pa sa tingin nila ay ito ang makakatulong sa daanan. Kaya naman po nais din namin makuha ang panig ng Walter Mart kaugnay ng isyong ito. Magandang balita naman tayo. Muling binalikan ng Responde ang una ring inireklamo sa ating programa na pagbaha sa Rodriguez, Rizal. Napagbintaan pa nga noon ang Villa Natividad na siya nagpapaagos ng tubig mula sa kanilang mga pool. Agad itong inaksyonan ng pamahalang Rizal at napatunayan na hindi pala totoo ang paratang sa resort. Sa halip po, ang sirang drainage ang nagiging sanhi ng pagkasira ng kalsada. Kaya inayos na rin nila ito at nilapatan ng lunas. Balikan natin ang kaso ng F. Rodriguez Rizal Highway. Narito po. June 6 ng taong ito nang inireklamo sa Responde ang tungkol sa Villa Natividad Resort dyan sa kahabaan ng F. Rodriguez Road sa Montalban, Rizal. Wala raw kasing maayos na outfall o daluyan ng tubig mula sa resort, kaya ang tubig na galing doon ay sa kalsada ang tuloy. Ang resulta, laging basa ang kalsada sa lugar kaya nasisira ito, na siya namang nagdudulot ng perwisyo sa mga residente at motoristang nagdaraan sa lugar. Nakausap din ng Responde ang may-ari ng resort na si Nancy Hurtado. Ipinagtanggol nito ang kanilang negosyo at nanawagan sa mga kinauukulan na ayusin na ang drainage sa kanilang lugar
para hindi na sila ang nasisisi sa bagay na hindi naman aniya nila kasalanan. Kaya naman agad na pinuntahan ng Responde ang munisipyo ng Rodriguez Rizal para malaman kung kanino nga bang pananagutan ang nasabing problema. Nakausap namin si Engineer Alexander Almario, ang acting municipal engineer ng bayan ng Rodriguez. Agad niyang idinipensa na meron ng plano ang Rodriguez Rizal sa kahabaang ito ng F. Rodriguez Street. Ang road widening at drainage system na plano nila dito ay nagkakahalaga ng 11 million pesos at balak nilang isagawa ngayong taong 2012. Gayunman, upang pansamantalang masolusyonan ang problema ay nangako si Engineer Almario na agad nilang isasaayos ang drainage sa lugar at ang sirang daanan. Kung dati ay ganito ang aming nakita, walang drainage, basa at lubak-lubak na kalsada, resulta matinding traffic sa lugar. Matapos ang humigit kumulang isang buwan ay ito na ang sumalubong sa amin nang binalikan namin ang lugar. May maayos na kanal at daanan. Mas naging mabilis na rin ang daloy ng mga sasakyan. Tuwang-tuwa naman ang may-ari ng resort sa naging agarang pagtugon sa kanilang problema. Tuwang-tuwa kami lahat dito sa buong naapektuhan ng kanal na yon at nagkaroon na ng tuloy-tuloy na daloy yung aming mga tubig. At least kahit papaano meron ng kanal na masasabi. Kasi pag wala nun, talagang marami talagang masisira. Una-una na yung kalsada. Gayun din ang mga motorista at residenteng nagdaraan sa lugar. Okay na, maganda na, hindi na lubak-lubak. Hindi naman traffic ang papunta ng bayan. Inukayatan nila yung kanal para dumali na yung tubig, hindi na dumadaan sa kalsada. Yung medyo maayos na naman. Nakatulong sa amin yun kasi sa maintenance ng sasakyan namin, medyo nabawasan. At saka pasahero na rin. Hindi na napuputikan. Magka dumadaan kami na, napuputikan kasi sila eh. Mas kumpara dati, mas okay na yung daan niya ngayon. Yung matuloy-tuloy na yung hindi na siya traffic na katulad dati na talagang mahaba. Siyempre, mabilis yung pagbiyahe namin doon. Minsan, naghahabol kami ng oras namin punta sa bayan, di nakakabalik kami ng mas mabilis na biyahe namin. Nagpasalamat din ang mga ito sa ginawang pagtutok ng Responde sa kanilang problema. Papasalamat kami dito sa Responde ng Net25 at kami nabigyan ng pansin dito sa aming problema na nagkaroon kaagad ng solusyon. At kami rin napapasalamat sa bumubuo ng pamahalaan ng Montalban, lalo-lalo na sa aming mahal na mayor na si Elyong Hernandez at ang pati naman bumubuo ng engineering department. Nagpapasalamat po ako doon sa Responde, sa tumutok sa pagpapagawa ng aming kalsada rito sa sa Rodriguez Rizal. Salamat sa programa Responde. Kung dahil sa inyo, baka hindi naayos yung kalsada natin dyan. Napaganda natin yun. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Talaga naman po napakalaking pagbabago ang ating nasaksihan. Kaya lang hindi pa rin talaga maiwasan na magbaha sa lugar na ito, lalo na kapag may malakas na mga pagulan. At yun naman ang ipinangako ni Rizal na kanilang aksyonan. Yung mga pagbaha, ma'am, talagang ang cause niyan, yung wala ka talagang magandang daloy ng tubig yung stretch ng kalsada na yan. Kung makikita nyo yung kanyang itsura ngayon, may mga parang portions lang na may drainage, yung iba naman ay wala. Pag malakas yung volume or malakas yung ulan, yung malakas yung volume ng tubig na umaagos sa kalsada, ay talagang nagkakaroon ng parang pagbaha doon sa area. Pero madali rin naman siyang nawawala. No? Ang solution lang naman siguro namin sa problema na hindi, kailangan lang siguro maglagay tayo talaga ng adequate na drainage system sa F. Rodriguez Street. Kasama po yan sa mga priority projects namin for this year. Katulad po ng napag-usapan namin sa inyo dati na meron na kami nakaprepare na plan para dyan. Yung drainage po ma'am within the year, maayos po natin yan. Kasi ma'am, ang ginawa lang namin talaga ng action nung una, yung complaint nila na yung tubig daw na galing ng pool, dun lumalabas. So yun ang ginawa namin ng kaagarang solusyon. So parang yung solution na ginawa namin is temporary lang para naman po hindi na po magbaha or hindi na po
stagnant yung flow ng tubig doon sa area. Yung office naman po namin ay hindi nandito lang po para tulungan sila kung ano mga problema nila. Ginagawan po namin ng agarang solusyon. Humihingi lang po kami ng konting pasensya kung hindi naman namin na nabigyan ng solusyon yung problema nila sa pagbaha, pero makakaasa po sila na within the year po maayos din po yan. Magagawa rin po namin yung drainage system po sa F. Rodriguez Street. Maraming salamat po kay Engineer Alexander Armalio at sa lahat ng staff ng City Engineering Office ng Rodriguez Rizal. Salamat din po kay Bernette Yanez at sa lahat ng mga residente dyan sa Rodriguez na nagtiwala sa ating pong programa. Higit po sa maburing aming tinatanggap ay kayo ang mapaglingkuran. Para po sa amin ang kaso ng F. Rodriguez Rizal ay isa lang case closed. Mga kaibigan, mawawalan po ng ilaw ang ilang lugar sa San Pablo City, Laguna at Dolores, Quezon Province bukas sa pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 2 ng hapon. Ang Naik at Ternate, Cavite mawawalan din po ng kuryente bandang alas 9 ng umaga at 1:30 ng hapon. Ito tatagal hanggang Biyernes sa pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 2:30 sa hapon. Iti para bigyan daan ang relokasyon ng ilang facilities na apektado ng road widening project ng DPWH at para na rin sa regular maintenance work ng Meralco. Narito ang mga apektadong lugar. Mga kaibigan, nawawala po si Daryl John Loquiao. Si Daryl ay 13 years old at may taas na 5'1". Siya nakatira sa 126 Paso Street, Bagong Bayan, Taguig City. Siya po isang special child. Kung sino man po makakakita ay ipagbigay alam po kay Francie Rodriguez sa telephone number o cellphone number 0921-577-9959 at 0923-475-8795. O makipag-ugnayan sa aming programa sa telepono bilang 491-7844 o mag-text sa 0932-525-0268. Mga kababayan, kaninang sisusod namin mapakita sa inyo ay mga kabataan na pulot at kasalukuyan na sa pangangalaga ng DSWD. Ipinapanawagan ng ahensya na kung sino man ang mga magulang ng mga batang ito makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o sa aming pong programa. Tawag lang po 491-7844 or mag-text 0932-525-0268. Narito ang kanilang mga larawan.
Sa mga nais makipag-ugnayan sa Responde Tugon Aksyon ngayon, narito ang aming mga contact details. Paalala lamang po sa mga mag-text, isulat lamang po inyong buong pangalan, address at ang detalye ng reklamo. Kami po sa Responde ay nakikidalamhati sa pagpanaw ni Rodolfo Vera Quizon o Tito Dolphy na tinaguriang hari ng komedya. Sa mahigit 100 pelikula na nagawa nito sa loob ng mahigit 6 na dekada sa pagkapatawa sa harap at likod ng kamera, mananatili ang iyong alaala sa amin bilang hari ng komedya. Happy viewing po kina Dondon Viscon at Mary Jean Chavez, gayon din sa lahat ng mga taga Baguio City. Nagpapasalamat din tayo kay Dr. Eileen Galvez at sa lahat ng bumubuo ng Galvez Clinic dahil sa mausay na pagganap ng kanilang tungkulin na alagaan ang inyong kutis. Ang Responde, mapapanood nyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang Responde, hatid ng News and Current Affairs team ng Net25. Ang serbisyo publiko po hindi namin pinaghihintay. Yan ang aming paniwala, kaya kami narito upang maging madali ang tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magkita tayo sa Biyernes. Ako po si Onin Miranda na nagsasabing kung walang mananagot, walang susumbong. Paalam. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lang sa isang awitin. Tatanda at lilipas din